atong i-welcome ang alagad sa Dios gikan sa Lapu-Lapu, si Pastor Hanili G. Aro. Atong pagpakan ng Dios sa iyang kinabuhi. Palaygon ng Dios. May buntag sa tanan. Ikaduha na nila mong anhi dinhi pagkaluyo pero gidagid mi sa Ginoo dinhi. Kay gusto na mo nga i-encourage si Pastor Gideon. Kay ako mismo nakakita ko nga si Pastor Gideon usa ka matinud-anon nga alagad sa Dios. Ato lang na i-off para way saba. Unsa nang saba? Okay. Na, di naman init. Kaya naman ta mangambak sa Diyos, di ba? Yan. Napod kayo magsaba ninyo diha, ipa-off tapog ka. May saba ay, ha? Okay. So, manipangan ming ni Anhi, kay tungod, si Pastor Gideon, mura na siya nakugmanghod. Bisag dili mi kanunay magkita ug mag-istoryahanay, pero malipay kay ko sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Kaya ang akong kalipay, makakita og usa ka tawo nga matinud-anon nga musilbi ug mag-alagad sa Ginoo nga buhi. Amen. So maupod kay ko nga maupod na ang imuhang naa sa imong kasing-kasing. Og daghang salamat pod kay nakakita ko ba nga giunsa gyud sa Ginoo si Pastor Gideon gihatagan niya og maayo nga lugar. Kalipay na nakong nakakita nga giuswag siya sa Ginoo o kalipay na natong tanan nga nakita nga napundar gyud ang simbahan, di ba? Og magpasalamat ta nga sa iyahang pagpundar ning simbahan, wala kita kakita anak niya sa Facebook nga moingon nagkinahanglan kog lansang. Nagkinahanglan ko og dugang nga simento, nagkinahanglan ko og dugang hollow blocks. Kundi si Pastor Gideon, trabaho lang yun na siya. Mo na, kay nagsima siya trabaho, si Lord pod ang nagsigig padala niya og tabang. Makasabot kay ko niya na, kaya bisan pa sa amo pong simbahan nga to sa Lapu-Lapu City, nga giintriga sa Ginoo kanako og sa ubang mga pastor, wala gid mi kwarta nga nagsugod. Nga nagpadayon ng gid mi. Og sa among pagpadayon, wa po'y undang ang paghatag sa Ginoo. Mo na, pasalamat ko nga nakakita ko og tao pod sama sa paggamit sa Ginoo nako sa pagpabarog sa iyahang simbahan. Og magpasalamat ta kay ang Dios nga gialagaran naton tanan pareho ra baya gyud. So mo na, bisag unsa inyo makita sa ubang pastor nga niuswag, maor gyapon Ginoo ha ang mopauswag ninyo natong tanan, di ba? And I just want to apologize to this guy here because we don't speak English. And all the more, we don't speak Mexican. So, bear with us that we speak our dialect. Okay? The word for today, mo na siya, work while it is day. Kung sa Bisaya pa, trabaho samtang may adlaw. Sa Bisaya pa. Karon, ni anang Kapitulo 9 sa Juan, si Jesus ug ang iyahang mga tinun-an naglakaw. Ug ilang nakita nga adunay usa ka lalaki nga buta. Nalabyan nila. So atong makita nga dili lang si Jesus ug ang iyang matinun-an ang nilabay niya ng dapita ug nakita nila ang buta, kundi daghang mga taong nilabay. Pero ang ubang mga tawo nilabay lang. Pero ang mga tinun-an ni Jesus niingon, Jesus, nganong butam na siya sa sukad siyang pagkatao? Buta ba na siya tungod kay naa siya'y sala? O ang iyabang maginikanan? So ningon si Jesus, nga siya walay sala, og ang iyahang maginikanan wala po'y sala. So sa latod nga pagkasulti, nihatag og higayon, nihatag og panahon si Jesus atong buta, sukad pa sa iyahang pagkatao. So karon sa paghunong ni Jesus ngadto kaniya, atong makita nga si Jesus ihunong gyud siya og atong mabasa sa Juan 9:13 hangtod 14 akong basahon. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagbuka niya sa mata sa buta. Unya,
Gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya mingon, gibutangan niya glapok ang akong mata, og unya nang hilamos ako, og karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo mingon, ang mag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlong igpapahulay. Apan ang uban mingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, og nabahin sila. Busa, nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. So sa lahat ng pagkasulti, giayo ang buta, ug nahimo siya nga usa ka tawo nga nagsulti siya kung giunsa siya pag-ayo. Pareho sa gingon ni Pastor Gideon kaganina, ang kanang gibuhat sa Ginoo nimo, imo nang isangyaw, imo nang isulti sa mga katawhan, kay tungod makahatag ka na niya og dungog og himaya. Diba? Ug mo po na akong isulti ninyo. Duna gani buhaton ang Ginoo ninyo. Bisan pag mingon ka gamay ra man eh. Pero ayaw gyud ingna gamay ra man eh. Kay ang Ginoo magsugod sa gamay. Diba? Magsugod siya sa gamay ug mag-anam nagkadako ang iyang buhaton sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, iya man kang suwayan. Iya kang suwayan kung iya ba kang mahatagan anang gamay nga butang. Ug para po nako, naay gamay nga butang, gusto na kong isangyaw dayon. Mo na gigamit nako ang akong Facebook sa pagsangyaw sa kamaayo sa Ginoo. Mo na manghibo ang mga tao, daghan lagi kag testimony no, mayong pug ko magsimong ko pangay sa Ginoo. Si ko pangayo nga wa na koy bag-on testimony Lord, tagay kog bag-o mo nang ako din nang isuwat sa Facebook. Kaysa magsikag suwat-suwat og mga way hinungdan or makig-away ka og laing pastor sa Facebook or magsayaw-sayaw ka baron sa Facebook, mag-TikTok, daghan kay mapistuhanon nga bisag Kristohanon sila sa simbahan maay kay sa manulti. Pero kung imo nang tan-aon sa Facebook, imong makita kung unsa gyud ang tinuod nila nga kinabuhi. Diba? Manghambog ta, pero manghambog ta sa pangalan ni Jesus. Amen? Muna sa pagkahambugira siguro, hambugira jud ko kayo nga pagkatao. Ganahan ko manghambog kay ngano nakasabot kog sikinsa ko. Usa ko kata nga wa gyud koy ikapanghambog sa akong kinabuhi. Kung mingon kang edukasyon, wala koy edukasyon. Kung mingon kag adunahan or duna kay kwarta, wa po koy kwarta. Ni dako mi nga lisod jud kay pagkabutang namo. Pobre jud kay mi nga maglisod ko kami sa akong tibok pamilya og kaon katulo sa usa ka adlaw. Nakasuway mi nakasuway mi kung unsa kalisod ang kinabuhi nga way kanon mo nang mobati ko og mga tao nga walay kanon. Okay? So karon kay giayo naman siya ni Jesus ato ta mo dagan na pod sa Juan 4:34. Unsay gisulti dinhi sa Juan 4:34. Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gibuhat kanako. So, giningon si Jesus, ang iya jud kuno nga pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug sama ka nato pod nga mga pastor. Unahon jud nato ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kung moingon ganita niya ng pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili lang sa baba, kundi sa buhat jud. Hantod mahuman nato ang trabaho. Ang trabaho nga iyahang gipiyal kanato. Karon balik na pud ta unsay nahitabo. Di ba ingon si Jesus nga all the works Jesus did was of the Father. Ang tanan nga iyang gibuhat iya gyud sa Amahan. Wala iyaha. Sumupod kitang mga pastors. Unsay gisulti, unsay gisugo sa Ginoo nato, moopoy atong gibuhat. Ug way labaw ug way kuwang. Mo na sa una, sa dihang ni desisyon ko nga muuli gikan sa gawas, gikan ko sa Qatar, unya nagtrabaho ko nga to as manager sa usa ka American oil company. Usa ka dako kay kumpanya.
Og imo nang una-unaon, usa ko ka pobre nga anak sa usa ka ordinaryo nga ginikanan. Og nakasuway ko og nindot kayong trabaho, nga bisag kinsa nga to sa Dubai, moingon sila, unsa may imong nahuman? Kung moingon kong wa ko'y nahuman, minsahan niya, ngano inana man kataas ang imong posisyon? Mindan ko tungod sa Ginoo. Siya may naghatag niini sa akong trabaho. So nagtuo sila nga taas kay kog nahuman, pero pagka tinuod ani wa ko mo mag-college, ug way klaro ang akong pag-eskwela sa college. Nga naman, kay wala may kwarta, wala ko'y ikapamasahi, wala ko'y baon, wala ikabayad sa eskwelahan, sige lang promissory note. Sumot ang wa ko mahuman. Pero ang gibuhat sa Ginoo mao nga iya kong gitagaan og nindot kay trabaho nga ako gyud siyang mapataas niya na. Kay tungod sa akong gingon, wa nakailakos kong kagalingon. Mo na, kung asa man ko gibutang karon sa Ginoo, unsa may akong nadawat karon gikan sa Ginoo, wa ko'y laing pasidungan kundi siya ra gayod. Amen? Ug nagpasalamat ko, ningon jud ko, maudi ay gamay kong pagkababay. Maudi ay nga Pilipina ko. Ug maudi ay nga wa ko mag-eskwela. Kay para, moabot ang panahon, nga siya ra gyud ang akong ipataas. Amen? Ug makaingon ko sa ako ang pagpataas sa Ginoo dili tungod nga magmugna-mugna akong istorya, ang akong nadawat nga trabaho sa gawa sa Dubai pang-Amerikana, pang-British. Mo na inig song na nako og interview, magtuos nang di ko ka pasar kay ako ra may gamay. Ako ra may itumog buhok, ako ra may itumog mata. Brown og color. So ang mga akong kauban, mga Amerikana, mga tag-as, mga blonde, mga green eyes, mga blue eyes. Pero inugsod na ako ginig interview, ang kadaugan anaa kanunay kanako. Amen. Ug mao pa ni kadaugan ninyo natong tanan kay pareho tag Ginoo. Di ba? So karon mo na nga gibuhat niya ni Jesus ang iyang trabaho gipahimo nga gikan samahan, iya jud nang humanon, matud pa niya, iyang humanon kana. Sumupod kita. Humanon jud nato ang atong mga trabaho. So kadtong ni-decide ko nga mo resign ko sa kong trabaho ug muuli ko sa Pilipinas, daghang mga tao nga naghunghong nako ang uban mingon, nganong mulakaw man ka? Ikaw may dako-dako sa simbahan. Ang imong simbahan nga gihatag sa Ginoo dinhi usa sa mga dagko, usa sa mga nindot, unya dako kay kag ranggo, dako kay kag sweldo, nganong mo biya man ka? Mingon ko, ang koy kanang mahimo tungod kay sugo ni sa Ginoo mo biya ko. Ug sama sa gingon ni Pastor Gideon kaganina nga samtang buhi siya iyang buhaton ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, ug samtang buhi siya gusto siyang magtudlo sa mga katawhan. Ug iyang gikaguol ang mga katawhan nga wala pagyud kaila sa Dios. So maupod na ako nauna Pastor Gideon ning kumuuli ko. Kay gikan ko sa kapobre, kay bahaw ko unsa di tambal sa kapobre, ang pag-alagad, ang pagmatinwid-anon, ug ang paghatag kaniya sa tanan. Mo nang yan ako, muuli ko. Ang akong amahan mismo maingon, unsa, muuli ka, balik ka si mong kakuan. So ko kaya ko amahan. Ang akong usa ka igsoong babae maingon, ayaw pamati sa bisang kinsa. Uli kung muuli ka, kay mo na gisugo sa Ginoo nimo. So nagbahin-bahin ang mga tao. Pero focus kay ko, muuli ko. Nga naman, ko, daghan kaing pobre nga mga tao dito. Ang giingon sa Ginoo, my plans is to prosper you. Iya kang i-prosper. Di ba? Ha? Iya kang iuswag. Yan na siya. O dili lang ka na sa pipila, kundi sa tanan. Mo to niyong kumuli ko, kay mutudlo ko sa mga tao. Dili ko muhatag og kwarta, kundi mutudlo ko sa mga tao. Mo niya akong gingon. Mo to pag uli na ako, gipadad-an ko ni Lord o mga tao, nga kung magdala ko og supot, nagtuos ng pagkaon, kay gipanggutom. Og niya po na sa dinhi. Niya sa dinhi. Pero kay baba mo nga kani mga tawhana sa una, nga nagtuo, nga doon ako'y dal pagkaon, sila mo'y mupakaon na sa tibok simbahan. Tinuo siya na. Gi pandalanginan sa Ginoo. Og unsay akong gitudlo, pulong sa Ginoo. Pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ug mao nay dapat natong bulhaton nga mga pastor kay daghan kay kog pastor nga nakita po jud. Tinuod jud ni. Ni mo ingon jud ko ba nga wudi man is gitawag pagpamastor. Nagtuos lang ay kwarta sa pastor. Kay nagtuos lang gigas pastor nigbarog diri na naday tithes and offering. So nagtuos lang ang tithes and offering makapadato sa pastor. Ang makapadato nimo mo ang Ginoo.
Mo na nga maghibong ko usahay. Mayon ko bang no? Kay mga tanam ng uban nga, Pastora, wala lagi ko kita nimong mga rios ka, kanang magsingsing ka or magkwintas ka. Mayon ko nga, wala na ako kinhanglana. And ko sa unang panahon, sa gikasal ko sa kumbana, nga Arabo, namungingi ko og alahas. Nga giingnan ako, nako na ko'y jaundice. Kaya nga naman, yelo na ko na ako lawas tungkol sa kadaghan sa kong alahas. Okay, kay kwintas pag imo, dagko kay mga bangles na ba, kay mo'y kanunang gifts sa mga Arabo, atong gikasal ko o minyo ko. Pero, sa dihang gitawag ko sa Ginoo pag uli dinhi. Ang kanang tanan nakong mga bulawan, ako nang gibaligya nga tuon ako ni balik din kay ningong ko, kinahanglanon na nako ang kwarta para sa pagpatukod sa building. So gipaligya na nako ang tanan nakong mga bulawan, mga hinatag. Karon sa dinhi na po ko sa Pilipinas, ang nahibili nako mga diamonds, mga pearls, mga hinatag og mga tao. Karon wa naman may ikasweldo sa mga panday. Ko nga kinalang ato ni siyang iprinda. So giprinda na namo ang ako mga lahas. Usa ko katuig nga nagsigi og bayad og tanto. Hantod nga nakuha na namo balik ang akong alahas. Gidana na ako balik ngadto sa gawas ngadto sa Qatar. Ako nang gipanghatag sa mga tao nga naghatag nako. Ingon ko na namo ni mong gihatag nako. Black pearl, diamonds, mga set. Isa nga nang imo maning ibalik namo. Engko, the purpose was served. Nabuhat na ang rason nga nung na ako ana. So akong gipanguli sa mga tao. Engko akong gipanguli kay di ko gusto nga aduna ko'y butang sa kalibutan. Bisan ang building o ang yuta na ana sa kong pangan. Pero wa ko'y plano nga ibili na sa kong pamilya. Kundi ang Ginoo mo'y magbuot kung kinsay mo sunod nako nga pastor ni ana nga simbahan, siya mo take over. Kung nagsigi ko samtang karon pa nagsinakog ingon sa Ginoo, ikaw bahala kinsay imuhang ipuli nako. Nana ko sa Ginoo nagsinakog ampo. Kay nga naman ningon work while it is day. Ug ato nagbasahon sa Juan 9 kapitulo 5. Giingon dinhi Juan 9 kapitulo 5. Samtang ani pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag, ningon siya. Ako ang kahayag, ug ningon po siya nga, napod sa 4, ningon po siya dinhi, sa verse 4, samtang adlaw pa, kinahanglang buhaton ta ang mga buhat, sa nagpadala ka nako, kay moabot ang kagabhion, ug wala nay makatrabaho. So, unsa may buot pasabot niya na? Buot pasabot, inig-abot sa kagabhion, buot pasabot, tiguwang ka na, or mamatay na. O mubalik na ang Ginoo dinhi. Okay? So, karon pag uli na ako dito sa Qatar, I was 45. Nag-ihap na ko, anak, 45 ko. Ingko kinalang mubiya na jud ko. 40 pala akong edad niyon kung kinalang mubiya na ko. Kay para, inig-uli na ko sa Cebu, dili ko tiguwa nga, mga pangag na, o niya, pag ana-ana naglakaw, ana ba niya, di natahuan sa mata, kay tiguwang pangag, ana ba? So, ingko kinahanglan muli ko napakoy kusog. So, sa gipatukod namo ng tulo ka andana nga building. Welcome mo sa pag-adto sa Cebu. Sa Lapu-Lapu City. Buotan ng Ginoo kay nindot jud kay ang simbahan. Matod pa sa mga tao kumanot, mura kunuslag na ana sa sud sa langit. Og tanan ng himaya iya. Sumana nga katong gitukod ang simbahan, muapil kog masa. Kat ko og scaffold kay moadto kog third floor kay magtan-aw ako. Nagbuhos sa second floor 36 ka oras. Mata ko na 36 ka oras. Kay nagtan-aw ko sa mga tao nga nagbuhos sa second floor. Hantod na pud sa sunod na mga buhos sa third floor. Kay ningon trabaho. Ug karon ang trabaho gingon sa Ginoo ang pagsangyaw sa iyang pulong. Mo na ko nga gusto kong muuli nga samtang bata-bata pa ko. Kay para, inigsangyaw na ako, di ko katawaan lagi, kay tingig matagak akong pustiso. Kayo sahay, mangisog man yung pastor, mangisog ng pastor.
Inipangisog pastor sa iyang pagwalit, tingag pangtang pustiso pa. O, toy ko, adik ko, ginalang bata-bata pa ko nga mauli. And work while it is day. Muna, ang gibuhan ni pastor karon, daghan siyang gitrain nga mga basic pastoral training. Usa gani mo ang pastor niya, nakalayo ni Pastor Renato, but I'm happy si Pastor Renato appeal. Unya, ang usa pa gyud sa to ang mga buluhaton mo ang pagtudlo sa mga tawhan. Ato to isang tudloan nga naman maoy rason nga pobre ang mga tao. Maoy rason nga lisod sa pagkaon ang mga tao. Maoy rason nga way kwartang ikagasto. Nga naman tungod kay wa ka kaila sa Ginoo nga tag-iya sa tanan. Di ba? Sa katong gipatukod na nga simbahan kay bawo mo nga mingon din ko nga Lord unsa man ako pagpahuman dito ko sa third floor. Naghilak ko sa third floor. Yung kung sa amin na mo pagpahuman, wa na may kwarta. Way bangko nga mo pautang na ako, kay pastor ako. Wa ko'y trabaho. Nga na ko ba, kay ba, kalit lang, gibutang sa, kung nahunaw kasing-kasing. Nga ningon ng Ginoo, ikaw ba'y nagpatukod, ani? Ikaw ba'y nagsugod, ani? Pag inaanat, hingbarog ko, nihilak ko og maayo. Kay ningon ko sa Ginoo, pasaylo ako. Kay nakasa ko nimo. Ning naog ko, namahi ko sa luha, hingnaog ko, 9 months ni barog ang tulo ka andanas nga building, 596 square meters. Ug nindot ang iyahang simbahan, ug ang mga bata, doon na may orchestra. Doon na may orchestra nga nagsugod jud mi nga, mga yabag ang mga bata. Nga nana ba, pero karon makaingon ko, salamat sa Ginoo, kay na-train jud sila. Na-train jud sila, ug daghang mga bata, nga usa lang na ako kasulti, mo niya tong buhaton, mga tutanyani, inyong i-arrange, pas-pas kay na maka-arrange sa mga bata. Sumo po na ako ingon sa mga tao nga naa dinhi, nga nagtabang ni Pastor Gideon, ug sa mga tao nga naa sa lain-laing simbahan, mo na ako ingon, i-train ninyo ang inyong mga tao. Kay mo na trabaho sa pastor. Work while it's day. Tudluan po ninyo sila, work while it's day. Inyo sa yun, bata pa kayo mo, daghan pa kayong mabuhat sa inyong mga kinabuhi. Inyo na ng buhaton. Kaya ba mo pinay ka, pila edad sa mong pinakabata sa orkestra? 8 years old. May na kayo mo violin. Og naami 10 years old. Naami 12. Ako mapagumangkon nga, di asa karon 10 and 13. Puro na nasa nag-serve sa Ginoo. Mingon ko, mga ginikanan, adto lang mo sa likod. Ang akong frontliner, mga bata. Nga naman, sila mo itaas ang panahon og nindot po i-train ang mga bata. Nga naman, kay bawo jud mo mga pastors. Ang mga guwang, daghang sungay, no? Daghang sungay pamalion. Di ba? O kaya ba mo, pastors, ayaw mo kahadlok niya ng mga tao nga magsamok-samok sa simbahan. Ayaw mo kahadlok nga mawagtangan ka o member kung gahig o. Ingna dahin, kay kung ako, bisang pag sa Qatar, bisang pag sa Dubai, may ngon ko, the door is open. Able ang portahan, gawas. Kaysa magsamok-samok ka sa simbahan, imong bungkagon ang simbahan sa Ginoo. Mo na, mga pastors, barog mo nga pastors. Dili mo ingon nga mga pastor mo, ang mga members mo unay nooy mag-ingon mo pastor mo ni buhata, pastor mo ni buhata. Ikaw may pastor, ikaw may gibutang sa Ginoo, ikaw may mubarog ug ikaw may nakadungog sa Ginoo. Amen. Dili ang miyembro. Amen. Sumona kinan kasabot ana. Ang ato lang gyud mga pastor morning. Atong higugmaon ang mga tao nga gihatag ni Lord nato. Ato sang higugmaon, amumahon, kay maunay sugo sa Ginoo nato. Di ba? Og ato na sang tudluan nga manrabaho ta samtang wa pa mubalik sa Lord. Karon nag-ungong na ang pagbalik ni Lord, di ba? Kisa nito nga mubalik na ang Ginoo. Hapit na mubalik ang Ginoo, kinahanglan ta mo trabaho samtang adlaw pa. Di ba? Kinahanglan mo sangyaw ta sa pulong sa Dios, kinahanglan nga dili ta magtapol-tapol. Amen? Muna mingo mga tao, na mo offer na kumusta. Pastor,
kanang ako'y gastos sa imong podcast, ako'y gastos sa imong inana. Gusto ming makadungog minimo sa US, gusto na mong buhatan ka ginana. And ko, di man ko plano ginana. Ako'y plano magsig English. Gusto na ko Bisaya nga naman, kay taga Cebu ko. O gusto na ako nga ako ang sinultian, makaabot sa kabukiran, makaabot sa mga kaislahan, makaabot sa mga tao nga mga ordinaryo. Amen? Kay tungod gikan ko sa usa ka pagka-ordinaryo nga pagkatao, pobre. Tungod sa mong kapobre, wa kay mo tagad namo. Tungod ni ana, nagpabilin ang akong gugma sa mga inaanang klase nga tao. Pero di ko gustong magpabilin pagka-pobre ang matao. Kay tungod dili na mo'y plano sa Ginoo. Mo na tudluan nato ang mga tao kung unsa ang kinaiyahan sa Ginoo. Kay kung makasabot ang tao kung kinsa ang Dios sa langit, makasabot ka niya, mo nang mingon si Lord, bulahan tong nakasabot ka nako og nakaila ka nako. Ato na mabasa sa Jeremias, versikulo 23 o 24. Nindot kay na siya, nga kanunay na nako, nga gihinumduman kay ningon pa ang Ginoo nga kanang boast, panghambog, boast that you know me and understand me. Panghambog nga nakaila ka nako og nakasabot ka nako. Unsa man nimo pagkasabot sa Ginoo kung wa kay Biblia? Di ba? Mo na nagdamig daghang Biblia mga pastors. Og nagdami og mga radyo. Kay naami po sa among programa sa isumbong mo sa Dios. Ang among programa mao ang imong istorya, iyang paminawon, isumbong mo sa Diyos. But pasabot, imuhang storya, si Lord ang mamati. Ug adto ka mo sumbong niya, dili mi makasulbad sa problema. Pero naami sa estasyon, sa radyo, nga mugiya para ang mga tao magiyahan jud ngadto sa Diyos. Amen? So karon, ang mga tao, ginahuman na ni Lord ang trabaho tanan, no? So karon, kay tungod, wa naman si Jesus. Balik naman siya sa kiliran siyang amahan. Ang gibilin sa Ginoo nato mo ang iyang Espiritu Santo. Siya mo'y mugiya, mutudlo ka nato sa kamatuoran. So karon kay nang atong ang Espiritu Santo, pero kitang mga pastors, bisa na mga pare. Kitang mga pastors, mga alagad sa Ginoo, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mao ang mupadayon sa trabaho. Diba? Kay ningon man sa Jesus, iyahag yung humanon ang trabaho. Yan na siya. Nahuman man niya. Nganong nahuman man ni Jesus ang iyang trabaho? Atong tanawon. Atong tanawon sa Juan 19:30. Niingon si Jesus dinhi, human makatilaw si Jesus sa suka. Mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. So nahuman jud niya ang iyang trabaho sa 3 ka tuig. 3 ka tuig. It's very short. Pila may edad nato nga naatas kalibutan, wa ta kibaw. Mubo kayo ang kinabuhi. But Jesus Christ, only for 3 years, He was able to finish all that God, the Father, told Him to do while He was on earth. Okay? So the same thing with us. Kita pod. Kinahanglan atong mabuhat, taas pa kayo. Ang uban, na master, bata pa kayo. Na master, bata pa kayo. Nyatus ka bata. Gipull up pa, master. Biyaan. Biyaan. Mo may problema. Kinahanglan, pagsugod hantod, mamatay, pareha ni Kristo. Di ba? Kinahanglan hantod sa kamatayon ang atong pagpangalagad ni Jesus. Amen? I would like to know what time is it? 11:45, okay. I know that I don't have much time, but I know you pastors, you already know everything that I am telling you. But pahinumdom naman ni natong tanan, di ba? Kay bisan pag mga pastors, murag bag-o lang gihapon. Bag-o lang gihapon. Bisag ako ganahan pag kumulingkod og mamati. Pero di lang ko ganahan sobra kataas nga wali. Katulgon po ko. Sinod na yun, katulgon ko, taason na imong wali. Ano ba? I only need to hear nga masunod sa kong kasing-kasing. Daghang kay kag madungog, nig-uli nimo libog na kaasa to. Ano ba? May pag-ingno nimo man nga ibaw mo sa simbahan. Dili ko magwawali nga
Mugawas nga bright. Ka-bright na ninyo eh. Wag yun. Ang ako ang pagwali, ultimo batang gamay, makasabot. Ug wa mi, kids church. Nga naman, ang amo mga bata, may mga buot. Manglingkod na sa tupad silahang ginikanan. Ug akong ingnon, nga may din ko eh. Okay, mga bata, paglingkod mo sa kilid sa inyong mga kikanan. Mga ginikanan, badlungay inyong mga anak. O nya, di ko sa dunay insect, parting datuwa sa Cebu, giadto dyo ko niya sa Lapu-Lapu. Yan siya nga, gusto ta ko nga, ikaw may muda sa amo ang church. Yan ko, ha? Nya, niadto ko sa church. Pag ato na ako, kanang di ni pwede na ako. Anak ko niya, pag ato pa niya sa mong church, inga po siya, giunsam na nimo nga wag gyud na marog. Ang sa warning nga barog ron. Barog ron. Kaihion ka pangihi diha. O kaha pagpamper para dili ka sigbarog. Inga po dahil siya, hala, ang inyo halaging toilet no? Why sa amin? Ingko manamin ka. Una ka mo simbahan. Inig-ari mo simbahan, lingkod na lang ka kay mamati na lang ka. Magpagwapa o magpagwapo kag una mo nang, why sa amin sa mo ang toilet? Why magsigadto mo sigpanaming batanon? Di ba? Imo siya nang himuan og sulbad ang mga problema sa mga tao. Di ba? O kabaw ka, mga bata, gagmay pa kay nasa. Di ka kakita, magsigdagandagan. Di ka kita, karon siguro murag na ibag-on ko, na ko kapamadlong da. Anak ko, og di ka po kakakita, abli ang gate. Ngayon man, sarado ang gate, inik-ingon, 9:30 magsugod, 9:30 na ang tanan sa taas. Nagsugod na, wa kay makitaan nga, maglingi-lingi. Wa kay makitaan nga, nagsigla-lakaw, ang tanan, nag-worship na. Mao na sakto gyud. Dili nimo papabuto ang Ginoo. Nga man pastor, mingon pa sa ingon 10 o'clock ingon 9:30 magsugod. Porque ba mo sa rasa nagsugod ang service? 10:30, 11. Nga naman si pastor mismo wa pa maabot. Ang worship leader mismo wa pa maabot. Ana ba? Ang gitarista wa pa maabot. Habaw mo, ide ko sa inko, dili ha, isira gyud ang gate. Isira ang gate, so gisira ang gate. Ang muras lang mapiniriso nga to, pasod lami, pasod na. Away sod. Nga naman, si Jesus bitaw, si manirado magportahan. So muna, manirado mi portahan. So karang bag-o, ang akong anak, na siya, Mama, nalagi na kailan ni mo. Kinsa man, siya nakaadto ko no siya sa church nato. Unya ma, yung siya nga, hindot na inyong church, hindot yung pastor, kay isog. Ano siya ba? Mo ginitag na ako, isog. Ana radyo ko maisog may nanapin ko nga. Unya, iday siya, pero niingon siya. Pero, manirado lang sila ganang simbahan. Manirado sila gate. Siya, concern, awa ha? Concern ko na siya, nga, ang mga tao masiradaan. Siya, unsao naman lang ang mga tao masiradaan ko, kamahigin niya. Wa man gani mag-concern ang malit. Wa man gani mag-goal ang malit. Ikaw na inon, o ikaw, wa ka mag-goal sa mong kagalingon, anak kag pastor, pero nakig-live-in ka, wa ka ma-concern sa mong kagalingon. Di ba? Unsa ka hipokrito ang usa ka Kristohanon usahay? Mo na yan ko, di ka musalir na ako, okay? Kay bawaan ko na imong kinabuhi. Makaila jud ka sa imong kagalingon. Kay why lipod-lipod ang kinabuhi. Lipod-lipod ka imong gitunto ang tao gitunto pud nimo imong kagalingon. Mo bitaw nagibutang kang mamastor kay mamadlong ka. Di ba? Mamadlong ka. Ang pagpamadlong sa tao, pwede jud nga muabot jud nga masakitan jud ang tao. Pero kay ba mo daghan kay kung mga tao nga mudritso kog sulti. Napagay usay mingon ko kabaw ka. Kung dili tungo sa Ginoo, kung dili ko giprotektahan sa Ginoo, imo kong kawatan. Ay siya, ha? Ay siya, ngan kay ko kabaw ko kay kawatan man ka. Kasimple ana, di ba? Sumona, ang Ginoo, why lipod-lipod? Why lipod-lipod? Kinahanglan nga mosulti ta sa kamatuoran. Kay tungod ang Dios ang pulong kamatuoran. Amen. So karon ang Ginoo nahuman naman ni Jesus ang iyang trabaho, mo na is a time of redemption. Time of redemption mo na ning atong mga trabaho. Gibilin niya sa simbahan ang mga trabahoon. Okay? Gibilin niya sa simbahan. Ako'y basahon. Natong mga pastor, ha? Tingalig ikaw ni.
Hala. Na, Kuya Juan as pastor. Atong basahon sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 14 hangtod 17. Efeso, Kapitulo 5, 14 hangtod 17. Kay ang tanang madayag, mahimong kahayag. Busa, gingon, pagmata na. Pastor, pagmata na. Hingatulgon kay ka. Bangon diha, pastor, gikan sa mga patay. Paita na, no? Ingnon ka, bangon diha. Kay tingali, usa na jud ka sa patay. Kay ningon man, bangon diha gikan sa mga patay. Di ba? Og ningon, og hatagan ka ni Kristo og kahayag. Busa, ningon din busa, pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Amen? Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlaw. Busa, ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Amen? Nindot kayo nga masabtan jud nato ang kabubuton sa Ginoo. Nabi usahay kapuyon jud no? Kapuyon jud ang pastor, pero imong mahinumduman ang kaayo sa Ginoo. Mo na magsikog ingon ba, mga ison ba nga? Ang gani di naman gani jud ni tun-an unsaon paghigugmang Ginoo. Di ba? Gitun-an ba ka paghigugma pagkakita nimo si mong crush? Wala. Nahigugma ka sa imong crush o pwedeng nahimo ni mong boyfriend or girlfriend o nahimo ni mong banag asawa. Nga naman. Kay tungod, nakaila ka niya. Mong imo siyang gipakaslan jud. Ug mao pod na ang atong Ginoo. Atong nailhan ang iyang kaayo, ang iyang kabuutan, ang mga milagro yang gihimo sa atong kinabuhi. Muna ison ko mga usay nang nako sa akong kwarto niya maghigda ko. Inig-ana ko, magsino ko ginomdom sa kabuutan sa Ginoo. Magsikog kay hinomdom, magsige na nagtuo ang akong luha. Tungod sa iyang kaayo. Minomdom ko na mong Pastor Gideon sa una. Naami kami lang Pastor Pakli. Nato sa radyo. Magsaran kanis Pastor Pakli. Grabe kinim kataong buhak-hak sa radyo. Ako ina, Pastor Pakli, hindi katawa na Pastor Pakli. Magtarong tamo, ano ba? Kaya mga lingaw man yung tulo. Pero inighisgot na. Gani sa kamay sa Ginoo. Magtinutukay na niya, kay magtuwa naman akong luha, bisan pag naas kahanginan. Muna, ang mga tao po, mag-text din sa pasturahan, ang hilak po mag-apil pasturahan, werte na mong panghilak diri pasturahan, ano ba? Ano po mag-apil-apil og hilak, kaya apil-apil kag hilak nga. Di ba? Mawaning tao, kakita lang na hilak po. Ato po nang pugngan po na itong mga emotion, no? Kaya usara pa ka na emotion, may makapahagbong na to ng mga hilak-hilak. Mga sa una, sa tinudan na lang sa bago pa kong Kristohanon, mutumong sa di, usa ko katuig. Ang akong sanina, basa, tungod sa kong luha. O niya, kay mag-make-up mo ko sa una niya, namkoy ka ng kanibitang maskara, para dili siya madaot, akong make-up, mana din ko. Akong patuon akong luha, dili na ako pag-ihon diri. Kaya para, dili mapapas akong make-up. So, dira na yun na, sumabasa na po ang sound. Karon, hindi ko man na mag-service, dagan din ko sa kong sakyanan, mulingkod ko nga itong sakyanan. Kaya wala ko maanad nga makig-storya sa mga tao, makig-fellowship. Pero, usa ko katuig halos nga maghilak gyud. Nga moingon mga tao sa mga, unsa jud kay problema ng babayhana, no? Misteryosa kay na siyang pagkababay, kay inigkahuman dagan siya sa siyang sakyanan, mulingkod. Pero ang akong hilakan, hangtod karon mao ang kabuutan sa Ginoo. Amen? Ang iyahang kamaayo. Daghan kay kog testimonies gyud kung unsa kabuutan ang Ginoo. Og last na ko nga pulong sa Dios mao ang nahisulat dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata
ang katungdanan sa usa ka magwawali. Sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton, ingon nga sulugoon sa Dios. Amen. So kitang mga magwawali mo na gingon ni Lord nato nga atong buhaton ang ato ang buluhaton ang pagwali. Okay? Dili na nga magsilantag ka ng hunag mabutang badaghan kayog mga butang sa tinud-anay lang. Di mo kay kakita nako sa gawas. Naara ko sa simbahan. Unya, naayo sahay nga mo ato pras ani. Importante ni nako bisag layo kayo. Di yu ko gara mo sayog mata. Pero importante ni nako kay akong gustong isuportahan si Pastor Gideon kay nakita gid nako ang iyahang pagkamatinud-anon nga pagkapastor. Kay di jud ko makigsuod og tao kang hindi ko ning mini man ka mara pa wa man kay kamatuoran kay usahay makabantay ko nga naa siya mga kuan na ay murag lahi nga mga batasan. Pero dili tanan og akong ang kasing-kasing na agyod sa mga pastor sa ako ang mga kaigsurunan sa pareho nako nga nang buhat diha sa kingdom sa Ginoo. Okay, sumo lang gyud niya ako ang ikasulti ninyo sa mga miyembro dinhi nga church. Gusto ko makakita sa inyo mga kamot. Sa mga miyembro dinhi sa simbahan. Hibaw mo, kamo mga miyembro, ayaw ninyong binuangi anyong pastor. Okay? Di mo na siya pwedeng mingon, ay kunyong binuangi ha? Di mo na siya pwedeng mingon, higugma abiya ko ninyo ha? Tabangi biya ko ninyo ha? Di na siya pwedeng mingon ninyo, ana. Pero di man ko taga dinhi, o pastor man ko, kibaw kog unsay kinabuhi so sa ka-pastor, mo nang mingon ko ninyo. Higugmaan ninyo ang inyong pastor, si Pastor Gideon. Higugmaa siya, bisan pagkasabaan mo. Ayaw mo og sukol, og inyong kanunang hinumduman. Nga gipadala siya sa Ginoo ninyo para mo tudluan. Amen? Kung magbinuang ang usa ka pastor, ayaw ninyo siya hilabti at tumusumbong sa Ginoo. Kanunay ni nakong gingon sa mga tao sa simbahan, kung naamoy kasuko nako, naamoy kahiubos nako, nalain mo nako, isumbong ko sa Ginoo. Kay kung musumbong ka sa Ginoo, sakto ko, kasabaan kang Lord. Kay kung sakto ka, ako'y kasabaan ni Lord. So makorektang tanan. Diba? Nga dili mo agi og away, kundi magkahiusatang ninyong tanan. Amen? Ug unya, kinahanglan magtuon sa pulong sa Ginoo para makasabot ang mga tao. Kay di ka sa natukog simbahan, ningon ang mga tao ay, unsa kuno? Ni ana ba kay basta kasabot? Kay nga naman ang pastor nagpatuyang og English. Kay gusto niyang nindot siya pamation. Unya, mo na ang mga tao may nga nalang, unsa kuno? Unsa kuno gisulti ko kasabot? Ana ba? Motong dunay usa ka pastor, do na pud yang asawa, ningon ang kuan ang asawa nga. Dahil ka usa ka adlaw ningon ang pastor nga kanang, "Uy, love. Nganong naa may box dire?" Ingon dayon siya nga, "Unsa man ni ang box, love?" Ingon dayon siya nga, "Kuana kanang tray na sa itlog." Ana siya nya kada sayop nimo kanang mabawasan na siya itlog. Ana siya nya, "Unya love kanang tatanong ang pastor siya, uy, hindi siya nga kanang gamay-gamay naman di ay kay di madaghan. Siya, pero asa man ang ubang itlog? Siya nga kanang daghan man jud untang itlog, hindi nang asawa nga. Siya, pero nakakita po kog usa ka box. Unsa may isod ani usa ka box? Siya tan-awang sa isod. Pagtan-aw sa bana ang pastor, $10,000. Ana siya kay yun siya, nalagi ni $10,000. Niya na siya ba? Siya, kada nay itlog, ako may baligya. So, dako kaghalin niyang asawa. Kaya yang bana, iya din butang ag itlog, kung dili kay ba mo wali ang yang bana. So, ang yang bana, dili kay bang wali, nakasapi niyang asawa og $10,000. Dito natipon. So, muna, kinangnang magtarong og pamastor. Nga dili siya mapataka og sulti sa atubangan. Di ba? Kay ang maunay madungog sa imuhang membro mo pod na ang iyahang mabuhat. Ug dili lang na, di ba ningon ang atong gibasa, magbantay ka sa imong kagalingon, sa imuhang panginabuhi. Nga naman, kung unsa ka nga pastor, mo pod ang imuhang mga members. Habaw ka? Dako ko pasalamat sa Ginoo.
sa mga tao nga gihatag niya nako. Kay bao mo nga wa gyud nay dato anak nilang nisud sa simbahan. Pero moadto mo og lapo-lapo maingon sa mga dato kuno nga mga tao din ha. Kay ngano, maingon ko nila, ang Ginoo mutabang jud natong tanan. So sa akong pagtudlo nila sa pulong ngani sa pulong sa Dios ug sa ilang makita sa akong kinabuhi nga wa ko maglisod, wa ko magsigig mingon nga tabangi ko, magsigig padungog-dungog lagi sa mga tao nga nakoy project, nakoy program, sigig padungog-dungog kay para hatagan. Tanaw si Pastor Gideon, sige na siya gwali. Mao na ang mga tao, maoy sultian sa Ginoo nga kinahanglan nagtabang si Pastor Gideon. Makasabot kay ko sa testimony ni Pastor Gideon. Ni barog ang among simbahan nga wa mi utang bisag piso. Ni barog ang among simbahan nga wa ko mangayo sa mga tao. Di ko sa ang second floor lang ha ang buhos 430,000 pesos. Buhos na sa second floor. Wa mi kwarta. E baka nag-ampo lang gid mi, nagperta na mo inampuan. Hingkalit lag abot ang 430,000 pesos nga among ibayad. Og nahuman na pila ka milyones ang ang gihatag ni Lord nga simbahan, wa koy ako ang kapanghambog. Way tao nga makapanghambog kay ang tanan iya sa Ginoo. Sa dihang moingon ko sa akong boss nga muuli na ko sa Pilipinas kay magpatukod ko simbahan, ingon day na akong boss, asang ka kwarta kapatukod? Ingon siya, unya lang ka muuli kung makatigom na ka. Yan na siya nako. Kabakan sa akong gingon sa akong boss, inko when I will be in the Philippines and I will start the construction of the building of the church. Inko the money will be right up front to my face. Anak ko, inko it will be right up front to my face. Pag inanan ako, moagyoy na hitabo. Manghibong lang ka, magkalit lang, na ako inudunggan nga na kay project, na kay program, gusto kong mutabang, magpadako kwarta. Na ako inana, napoy kausan, nilabad akong okay, kuwang jud kay mong kwarta. Ayun ko sa Ginoo. Sa kalabas akong ato ko sa kong kwarto, nihigda ko. Kay gihilantan ko, tungod sa kalabas kong sa huna-huna. Ay ka, nag-ampo din ko sa Ginoo ko, Lord. Wa na gid mi kwarta, Lord. Unya, kinahanglan gid kog 300,000 para ning dapita para mahuman. Ing wa na gid mi kwarta. Nya anak ko niya. Nya moto nga balik ato ko sa kwarto higda. Nya ningon ko sa Ginoo ko, Lord. Katubi taw si kalimot ko sa pangas babay ako amiga. Siya nagpadam to siya nako card niya ningon siya. Ang akong inahan adunay tinigom. Ug ningon ang akong inahan nga iyang ihatag nimo. Ni ana siya. Ka ningon ko dugay no ang kusig paabot ato Lord, wa pa man ginamabot ang iyang giingon Lord. Naningil na ko sa Ginoo. Mo sinitabo. Sa diyang sakit ka kung nay nanawag, di gyud ako tubagon kay sakit ko akong Paghuman ni text ningon nga, when is the best time to call you? This is Nali's mother. Niya na siya. Pag inaana, ningon lang po ko nga, I'm not well. Ing ko manawag ra ko nimo. 2 days nanawag ko. Kay ba kaon sa gingon sa inahan? Honey, sorry kayo. Wa gyud na ako mapadang kwarta, dugay na kaay ni honey. Basta tagay ko sa imuhang kanang bank account kay padalhan ta kag kwarta. Padalhan ta ka og 300,000 pesos. Mao gyud akong gipangayo sa Ginoo. Thank you. Mo akong gipangayo sa Ginoo 300,000 kay ako ipahuman ang usa ka lugar. 3,000 pagpadagyo o 300,000 ni Lord ningko may pag 1 million ako da. Kay 1 million tagipada sa Ginoo nako. Ano ba but you see? We laugh, but it's true. Because as per your prayer, tubagon ka kay ngano inanay mo ang pagtuo nga mahimo sa Ginoo nimo. Moro po nimo madawat. Pero ang imong pagtuo kay tungod ang imong Dios gamhanan ug siya ang tagiya sa tanan. Siyang muhatag sa tanan. Amen? Og ang tanang dungog og himaya, ngadto lamang kaniya. Amen. God bless everyone. And thank you so much for listening to the Word of God. And I hope to see you again. And I hope nga mamati mo sa among programa. Sa among programa mo, nang nagdapol may gradyo, pero siko hatag gradyo, in ko namati, baka ni matawhan na Lord. Pila na kami,
thousands ang nakuan. Kay bobo mo nga, sa radyo, nga to sa Dipolog, last lang na ako istorya. Sa Dipolog, napod may programa nga to. Ang nag-sponsor niya na, ang asawa sa mayor. So, free ra. Before sa Dipolog kami ni Pastor Gideon, ngani sa Cebu, sa Love Radio, pero nagbayad po dato. So karon sa pandemic, nagsikog yun sa Ginoon ko, Lord, ganahan siya ko na apog ko. Kay nay nanawag di sa Dipolog, na ito'y taga-Dipolog, no? Taga-Dipolog, ingon siya di ko no ma-pronounce ang L. Unsa man pag-pronounce ang Dipolog? Dipoog. Dipoog, na ba? But anyway, so doon ay nitawag na akong taga-Dipolog, ringon nga, hinay kayo nin, si pastorahan ni, ingko pag ingon ako sa pastorahan, party niyang hilak. Ingon siya, pastorahan, ako nang namati ni mo sa radyo pastorahan. Mga Katoliko, mitanan diri pastorahan, ang among radyo pastorahan, among ibutang sa tunga-tunga kuno sa ilahang nataran. So, ang mga silingan makadungog. Magsimo kog ingon sa radyo, pangita mog simbahan, nga mutudlo ninyo sa pulong sa Ginoo, nga gikan jud sa Biblia. Sigo yun ko, pagpasilong mo usa ka simbahan. Sigo, ana, so, mo'y gibuhat sa mga tao. Pag niya na, niyon ko, mainta, doon na pod mi, kung ang simbaha, adili ka na programa din sa Cebu. Moto nga, nag-ampo ko sa Ginoo na programa. Mangutana ko, mahal man kaayo. Tag 40,000 ang buwan, tag 50,000. Inko, mahala man na, 200,000 pod ang month. Inko, asa man ko kwarta, ana. Kaya pa mo yung ampo ko. So, di usa kahapon, nagluto ko, naglugaw ko, nagsikog ana, sugkay. Diyon din ko sa Ginoo, ko nga, ko Lord, padayon ko anang programa din sa Cebu, bahala, guway kwarta ko karon. Kaya ba ko, ikaw may mo hatag na ako. Yan ako. Kaya ba mo, naadi na nawag, 20 minutes. Pastorahan, kumusta man ang imong radyo? Nga program sa Cebu, yung kuwa pa. Ayun siya, sige. Pagka another 20 minutes na nawag, mga alas 5:25 sa hapon. Yun siya nga, nagpadala minimo ni ining kwartaha. Na may musibo atong kwartaha, so gitawagan ako, kumubahatag ko nimo. Aning tibok nga kwarta, tagang ko nimo discount. Kaya ba mo, ang kwarta niya, makaabot og 6 ka buwan, 8 ka buwan. Nagproblema lang ko sa 1 ka buwan, pero gibayran sa Ginoo ang 8 ka buwan. Moto nga, pagkaugma, pag mata na ko sa buntag, nanapoy ni message, ningon pastorahan, ako'y mubayad sa tibuok tuig sa imuhang radyo nga program. Ana siya, iyon din ko nga, may nibayad sa 8 ka buwan, ko 4 na lang ka buwan akong kinahanglan. Siya, anha lang na nimong kwarta, gamitan na, mo nang namalit mi, og mga radyo o Biblia. Og sa sukad na mong sugod, pamalit na mong radyo o Biblia, naka-milyon na mi, og palit. Karon, nahuman ang usa ka tuig. Nagkinahanglan na po ko, unsaon ka na ko pag-renew, no? Nga, huwag ko kibaw asa kung kuha kwarta sa pag-renew. So, niadto kog Dubai, gignan ko sa pastor nga to, sa amuang church po, siya nga, atihan. Ayun siya nga, tungod kay 7 years naman mi nga atihan. Ayun siya, muhatag mi og seed money sa imuhang radio station, imong radio program. So, pag ingon niya na, nagtuo ko nga, pilaran baron kabuan, or ana, iba mo, ang gihatag ni Lord, 1 million pesos. Usa lang kalingkuran. Exactly 980,000 pesos ang gihatag niya nako. Pag uli na ako din nakig-negotiate dahin ko sa DYRC. Nya, pag negotiate na ako, na ako'y kwarta, ako ning ibayad, pero ako musultig pila. Kay nakahuman naman ko 2 years ato, so na nahibilin, dili na 1 million. Ko na ako'y kwarta, gusto na akong ibayad, tanan sa DYRC. Pero tagay ko og 5 katuig na contract. Gamay na lang kwarta po nahibilin, kaya ba kayo dahil siya nga, mauni, gitagaan ko og quotation nga 950,000 pesos. Ayun din ko, wakabot ang kwarta niya na sunihangyo ko. Ko 700,000 pesos. Abaw ko, barato kayo ang 5 katuig. 700,000 pesos. Gibayad din na akong kwarta. Nga naman mga pastors, na kay kwarta, para unta na sa ministry, para unta na sa simbahan, usay buhaton sa bang pastor. Ipalit og sakyanan.
Ipalit og singsing. Ipalit og dagkong pintas. Tinuod ni ha? Tinuod ni. Daghang pastors good, but ila hapod na. Angayan po sila. Pero, sa tulunan na ilang, daghan kong nadunggan nga reklamo ngay nana. Nya, taga kwarta, kay para mo patukod og simbahan, pero ang gibuhat ko na sa pastor, gipalit og sakyanan. Why simbahan nga nakita? Ako isulti ninyo, the more nga makita sa mga tao, bisag di ka mangayo, the more nga makita nila nga naay makita sa ilang gihatag nimo, ganahan na sa mutabang nimo. Amen? Ganahan na sa mutabang nimo. Ngay, naay mga tao nga dunay kwarta, pero di sa kibaw asa nila ihatag. Muna, mo na inyong buhaton sa inyong mga kasimbahanan. Luhod, ampo, trabaho, pag matinod-anon, bantay imong kinabuhi, makaingon jud ka, ngan tanan tinuod. Amen? And I would like to share this to you. That is in Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Ningon. Ningon ang Ginoo. If you want to boast, boast like this. Boast that you know me and that you understand me. For I love to exercise kindness, justice, and righteousness. And in this I delight. Ningon ang Ginoo. Dinha siya magmalipayon. Mao ni ang kalipay nga magbuhat nga na ug kay tungod siya man ang Dios ug magbuhat nga na way makabuntog nimo. Way makabinuang nimo. Kay naa kay Dios nga gamhanan ug mulaban nimo sa tanang panahon. Ay lang gyud pagbinuang sa imong pagpamastor. Amen. Okay, the Lord bless you all. And the Lord bless each one of you and the churches nga inyong gipanghandle. Okay? God bless. Thank you.